So, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin ang ating live consultation. Okay, nagpaalam ko po sa mother, nanay niya na kung papayag siya na isama ko siya sa video recording. Pumayag naman, no? Apo. Ayun, nakusga yun ang imong tubag para klaro yun na musugot ka. Yes. Okay, pila edad ni? Ilang taon na po siya? 5 years old. 5 years old. So, wala pang, hindi pa na grade 1. Grade 1 pa. Sa next enrollment. So, na-enroll ba siya ngayon? Kinder ba yan? Kinder. Okay, sige. Asa mo nagpuyo? Saan kayo nakatira? El Rio. Ilan pong anak ninyo? Isa lang siya. Isa lang. Okay. So, anong oras yung pasok niya? Morning or afternoon? Afternoon. So, Pero absent lang na siya. Absent siya. Ilan araw na po yung ubo niya? 2 days karon daw. 2 days. Okay. So, nagsugod kahapon, nag-umpisa kahapon. Opo. Day 2. So, nag-fever po siya kahapon, hindi. Nag-fever siya, Dok. Sa umpisa, nag-fever kaagad. Mm-mm. May sipon ba siya? Naa, Dok. May sipon. Okay, sabay yung sipon at saka yung lagnat at saka yung ubo. Mm-mm. In one day, kahapon. Opo, kanang murag gilok bitaw yung tutunlan, So, Dok. Sige gilok. siya gutoy. Murag. Parang. Mm-mm. Okay, pero sa medicine, sa practice, hindi pwede parang-parang. Ha? Okay, kailangan sure. Kasi otherwise, pag puro parang-parang ang reklamo, yung gamot natin parang-parang rin, hindi sure na gagaling ang pasyente. Ha? So anyway, tanungin po natin siya kung makatiba or sa Bisaya, gilok, sa English, itchy. Ayun, anong pangalan? Jacob. Jacob, anong palayaw? Jacob lang. Jacob. Mm-mm. Katul ang imong tutunlan or hindi? Makati? Katul ba dili imong tutunlan? Katul kayo? Okay, kung magkatul, diya lang ka mag-ubo. Mm. Okay. So, ano kulay ng sipon niya? Puti, Dok. Puti. Mm. Whitish. Paminaw ba nimo sa palagay ninyo? Lalong lumalala po yung ubo niya? Ayun, pag-atras kay para mas taring kahintahon. Sa palagay po ba ninyo, lumalala yung ubo niya? Nag-less na siya kaganiha, Dok. Compared to yesterday? Kay ning gahit naman yung sipon ko. So, murag ning kagalkal, nanay plema madugod. Nanay plema. Okay. So, pag may plema na, hindi naman ibig sabihin na gumagaling ang pasyente. Kasi sa umpisa ng infection, magtigas ang laman kung saan pumasok yung mikrobyo. Ito yung pagtigas, sinabi ko na bago lang, ay dahil po sa English na inflammation. Inflammation, in other words, swelling. Bukod sa swelling, mapula, masakit, at mainit. Ito po yung mga cardinal signs of inflammation, no? Okay, masakit, dolor, matigas, parang tumor, mapula, parang rubor, at saka ano pa? Hindi ko na maalala. Basta may 5 cardinal signs. At saka yung pangliba ay loss of function, no? Dahil po sa masakit, hindi na niya magamit yung part na yun na meron pong infection. Ulitin ko ha, masakit. Yung masakit ay pain is dolor nga. Dolor. Reddish is rubor. Swelling is tumor. At saka mainit. Kalor. Ayan. Mainit. Kasi pag may infection, mamumula. Pag mamumula, mainit. Kaya kalor, no? Kalor, mainit. At saka pangliba, loss of function. So anyway, sa umpisa matigas talaga yan. Pero pag kinakain yung laman, dahil po sa pinasukan ng mikrobyo, syempre sirain ng mikrobyo yung laman at sa kanya naman, for example, yung lalamunan niya. Okay, syempre, ang resulta ng tissue destruction, ng pagsisira ng laman, ay syempre, kumbaga, pwede plema or nana. Ayun. Siyempre, saan papunta yung plema or yung nana? Siyempre, palabas, paakyat. Siyempre, uubuhin ang pasyente dahil sa umpisa, makati, then masakit. So, pag ubo niya, may laman niya, hindi ibig sabihin na, ayan, gumagaling na ang pasyente. Kasi yun ang akala ng mga tao na, Dok, matigas yung ubo niya, gahi. At maging masaya sila pag medyo
hindi na matigas, malabnaw na, malaman na yung ubo niya. Okay, pero sa totoo lang, pag malaman na, pwede natin isipin na lumalala yung ubo niya dahil nga sa pagsisira ng laman at nagkaroon ng nana or plema, which means lumalala yung ubo niya, lumalala ang pagsisira ng mikrobyo sa parte na yun. Okay, so anyway, anong kulay po ng plema niya? Ano siya, Dok? Dili niya malungo kay di pa man siya kabalo. Hindi siya marunong. Anyway, sinabi ko na po noon, kayo mga nanay or tatay, huwag kayong magalit kung hindi sila marunong ilabas na yung plema, ha? Dahil hindi po ito nakakasama sa katawan. Kahit ilunok nila yung plema, wala naman po masama sa plema. Kasi ang plema, totoo po, maraming mikrobyo. Pero pagdating sa sikmura or stomach, mamamatay yung mikrobyo kasi nga acidic or asim yung stomach. Sinadya ng Panginoon na kailangan maasim lahat ng points of entry, urinary tract, gastrointestinal tract, pati genitourinary tract, lahat maasim po yan. Kasi ang asim po, yun ang panggwardya tuwing may pumasok na mikrobyo, patayin sa asim yan, no? Kaya matalino ang ating Panginoon. At syempre, sinabi ko na po noon, ang plema po ay may sustansya. Kasi ang plema po ay galing sa protina at saka sa carbohydrate. Ayan, pwede po, para sa akin ha, theoretically, pwede ma-recycle itong protina at saka carbohydrate tuwing ilunok nila yung plema. Okay? So anyway, sa kwento, sabi ni Madam, nagiging malambot na yung ubo niya. Pero yung lagnat niya, nandiyan pa ba? Wala na siya. Okay. Wala na. Sa palagay po ba ninyo na parang naging mas matamlay siya ngayon? Or parang mas masigla siya ngayon? O pareho lang? Masigla siya karon. Parang malikot nga no? Okay. Anong kulay ng plema ulit? Puti, yellow, or green? Dili man siya. Hindi siya marunong. Sorry. Kasi pag puti, pwede virus, pwede allergy. Pag green, kadalasan allergy. Pag yellow, okay, hindi virus, hindi allergy, pero pag yellow, malamang bacterial infection at kailangan ng antibiotic. Pero anyway, examinin ko po yung lalamunan niya kung namamaga ba at saka pakinggan ko po yung baga niya kung may plema, no? Okay, so granting na virus pa lang ito kasi wala pang 3 days, okay, which we expect na gagaling ang pasyente kung virus, hindi na po kailangan antibiotic, no? Okay, kasi nag-umpisa ito sa sipon, so sa unang suspect pa lang daan, okay, ay ito po ay maring virus. Kasi ang virus, pag dumikit sa ilong, magkakaroon ng sipon ang pasyente. Pero pag bakterya na kailangan ng antibiotic, dumediretso po yan sa lalamunan kadalasan, kaya magsakit ang lalamunan. Or dediretso sa upper airway or bronchi, kaya mag-upo sila at magkaroon sila acute bronchitis. Or diretso kaagad yan sa baga at magkaroon sila ng pulmonya or pneumonia, no? Okay, so pag ang findings po ay talagang compatible with pneumonia, magbigay po tayo ng antibiotic, no? Meantime, pag may sipon siya, pwede tayo magbigay ng Simdex syrup. Ilang taon na po ito? 5. 5 years old. Pwede na siya mag 4 ml 3 times a day for 5 days. Sa ubo naman niya, kahit walang hika, pwede siya mag-inom ng salbutamol syrup 4 ml 3 times a day for 5 days. Pero pag may plema, okay, sa pag-examine ko, pwede tayo magbigay ng Cephalexin 250 mg per 5 ml suspension. Magbigay po tayo ng 7.5 ml 3 times a day for 7 days. Pero syempre, bukod sa gamot, bukod sa antibiotic, na yun ang magpatay sa mikrobyo, kailangan tulungan natin yung antibiotic sa pagpatay ng mikrobyo. Paano natin tulungan? Syempre, kailangan palakasin natin yung kanyang immune system or body resistance. Paano natin palakasin ang immune system body resistance? Sinabi ko na po doon, no? Kailangan matulog na maaga, huwag mapagod, at kumain sa oras. Okay, kumain sa yung sapat na pagkain at huwag pumili ng pagkain, no? Otherwise, pag antibiotic lamang pero mahina ang immune system or body resistance, talo tayo sa mikrobyo. Remember, pag meron pneumonia or acute bronchitis ang pasyente, hindi lang po ang mikrobyo ang may dahilan. Okay, kundi ang pagbagsak ng immune system. Kaya, ang gamot sa mikrobyo, syempre, antibiotic. Pero ang gamot sa pagbagsak ng immune system or body resistance, syempre, tulong na maaga, magpahinga, huwag pampagod, at kumain sa oras, sapat ang pagkain, at huwag pumili ng pagkain. Maraming salamat po.